Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Dalawang Pinoy sa Scarborough Shoal sugatan sa pagsabog, rescue mission hinarang ng China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Paki-follow at like na rin ang aming page na nasa description na ang link. Dalawang Filipinong mangingisda ang naiulat na nasugatan matapos sumabog ang engine ng kanilang fishing boat malapit sa Bajo de Masinloc sa Scarborough Shoal noong June 29, 2024. Ito ang iniulat ng Philippine Coast Guard. Batay sa mga larawan na ibinahagi ng PCG, kitang-kita ang damage sa motor bangka, na mataan din sa lugar ang dalawang barko ng China Coast Guard. Ayon sa PCG, tinangkapan ng China Coast Guard na harangin ang gagawin nilang rescue operation sa kabila ng sinabihan sila na mayroon silang tinutugunan na emergency situations. Kahit na alam na ng China na may sugatan at delikado na ang buhay ng Pinoy sa West Philippine Sea, patuloy pa rin silang manghaharas at pipigilan ang mga misyon ng Pilipinas kahit ito ay rescue mission pa. Ayon naman kay PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, na batay sa pahayag ng kapitan ng BRP Sindangan, na ang sanhi ng pagsabog ay dahil sa faulty battery starter motor. Matapos ma-rescue, agad dinala ng mga tauhan ng PCG ang mga mangingisda sa Subic Bay. Napawi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., ang pangamba ng publiko kaugnay sa posibleng gyera sa gitna ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Sa panayam sa mga kawani ng media, sinabi ng AFP Chief na walang dapat na ikabahala dahil ginagawa nila ang lahat para maiwasan ang gyera alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., gagawin din aniya ng hukbong sandatahan ang lahat ng mga posibleng hakbang at aksyon para mapigilan ito dahil kung sakali man na magkagyera, lahat ay talo, wala aniyang panalo, mapa-Pilipinas man o ang higanting mga bansa. Kaalinsabay nito, patuloy ang pag-iit ng sovereign rights ng ating bansa sa loob ng Exclusive Economic Zone. Ginawa ng AFP Chief ang pagtitiyak na ito sa gitna na rin ng naglipa ng fake news online na posibleng humantong sa gyera ang tensyon sa pinag-aagawang karagatan. Ito ay kasunod ng kamakailang mas agresibong aksyon ng China Coast Guard personnel laban sa mga tropa ng Pilipinas, habang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17 kung saan ilang Navy personnel ang nasugatan sa insidente. Magsasagawa ang Pilipinas at Japan ng high-level defense at security talks sa susunod na buwan. Layunin ng dalawang bansa na palakasin pa ang ugnayan sa pagharap sa umiigting na pressure ng China sa rehiyon. Sa isang statement, sinabi ng Department of Foreign Affairs na tatalakayin ni Japan's Defense Minister Minoru Kuhara at Foreign Minister Yoko Kamikawa ang bilateral and defense at security issues na nakakaapekto sa rehiyon sa isasagawang ikalawang Philippines-Japan Foreign and Defense Ministerial Meeting 2+2 sa Manila sa ika-8 ng Hulyo. Sa official visit ng dalawang Japanese official sa bansa, makikipagpulong ang mga ito kina DFA Secretary Enrique Manalo at DND Secretary Gilbert Teodoro,
Ang naturang pag-uusap ay kasunod ng tumitinding mga confrontation sa karagatan sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas, kasabay ng pagpapaigting pa ng mga pagsisikap ng China na igiit ang mga claim nito sa halos buong pinag-aagawang karagatan. Ang Japan at China ay mayroon ding dispute sa mga isla sa East China Sea na kontrolado ng Japan, sa gitna din ng maritime disputes. Nakikipagnegosasyon ng Japan sa Pilipinas, para sa Defense Pact sa Manila na magpapahintulot sa dalawang bansa na mag-deploy ng mga tropa sa kani-kanyang teritoryo. Ang mambabatas ng Japan at dating Japanese Defense Chief na si Onodera Itsunori ay nagsagawa ng press briefing patungkol sa defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Layunin ni Onodera na palakasin ang pakikipagtulungan sa depensa ng Pilipinas at Japan at posibilidad ng pag-transfer ng mga kagamitan sa pangdepensa. Umaasa ang mga mambabatas ng Japan na pagtibayin ang Philippines and Japan Reciprocal Access Agreement o RAA sa ika-8 ng Hulyo. ぜひこれが進展することが重要だという認識をお伝えしました。 So during a discussion with the ministers and also the national security advisor, we believed that concluding the RAA is the most effective for having the further collaboration with the Philippines, and that was also the expedite the trading with the Philippines as well. And the next month, the 8th of July, we will have the 2+2 meetings. And that time, I hope the RAA will be ratified. Sinabi ng senior Japanese lawmaker na si Onodera Itsunori na naghahanap sila ng makabuluhang pag-unlad sa RAA habang kinundina ng miyembro ng Japanese House of Representatives na si Wada Yoshiaki ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Nakatuon ng Japan na handa na magbigay ng mga kinakailangang asset sa base para protektahan ang Pilipinas. China, in Senkaku Islands and other southwest part of Japan. So in short, we are in the same boat. Any severe incident occurring in Indo-Pacific area will give us severe economic damage to Japan and both Philippines and other countries as well. So the peace and stability of Indo-Pacific is very important for both of us. So Japan and the Philippines should work together to make sure that such incidents in West Philippine Sea should not happen any further. And to do so, Japan is committed, ready to provide necessary assets to Philippines to protect Philippine security. Iniulat na sinabi ng China sa Estados Unidos na itigil na umano ang pagsuporta sa Pilipinas sa West Philippine Sea, habang patuloy na ipinaglalaban ng Pilipinas ang mga karapatan nito, na nakabatay sa internasyonal na batas sa karagatan. Kinumpirma ni Mao Ning, tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, na ang Chinese Executive Vice Foreign Minister na si Ma Jiaoshu ay nakipag-usap sa telepono kay US State Department Deputy Secretary Kurt Campbell, upang talakayin, bukod sa iba pang mga bagay, ang pinakabagong insidente sa Ayungin Shoal. Ayon kay Mao, sinabi ni Ma Jiaoshu kay Campbell na dapat itigil ng panig ng US ang pagpapalakas ng loob at pagsuporta sa mga provokasyon ng panig ng Pilipinas, at gumawa ng mga konkretong aksyon upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Una nang kinumpirma ng US State Department na may isang tawag sa telepono sa pagitan ni Ma Jiaoshu at Campbell. 当前仁爱礁局势紧张的根源是非方背弃同中方达成的共识，执意向非法坐滩的军舰运送大量建筑材料，企图实现对仁爱礁的永久侵占。美方应停止纵容和支持菲律宾挑衅滋事，以实际行动维护南海和平稳定。 Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.